Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila, ito ay po ay araw ng Lunes, April 7, 2025. At ito, pag-usapan natin, ito pong padapa mga kababayan, ito pong kampo ng PDP. Mukhang mga desperado na. Ha? Sapagkat kung ano-ano na lang ang ini-issue nila dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, diretso na tayo. Pakinggan natin yung sinasabi na itong mga tulongges na to. Ay, meron pong tanong ulit dito, no? Actually, hindi siya related sa online voting. Pinapatanong po, kung ano daw po ang masasabi nyo doon sa kumakalat na video ni BBM na parang may sakit, hinihinga, si Atty. Lambino, pasagutin nyo dyan. Parang bloated po yung mukha niya. No, ano po masasabi nyo doon sa video na yun? Nako, alam mo, marami rin nagtatanong sa akin dyan sa mga natatanggap kong mga messages, na yun nga naglabas ang mga video, mga photos, magmula nung March 11 pa yun. Nung gabi, nung una siyang mag-appear sa press con doon sa Malacanang, na ibang araw yung itsura niya ngayon. Parang namamaga, namamanas, maitim daw, tapos kasunod ng mga iba pang naglabas ang mga video, pati raw yung pagdalaw dito ni Defense Secretary ng Amerika, ni Secretary Pete Hegseth, doon sa meeting na ginanap sa Palasyo. Nakaupo lang si Presidente. At yun nga, pag close up, nakikita yung pagkakaiba ng itsura niya doon sa mga video at photos niya last year. At ewan kung kulang sa tulong or whatever. Iba raw yung itsura ni Presidente ngayon sa kanong last year. Yan, tagal na nun eh. Minsan nga, isang buwan nga lang, nagbabago itsura ng tao eh. Ayun pang, anong buwan na ba ngayon? April. January, February, March, April. 4 months. Oh. Diba? 2025. Sabi niya, last year daw, iba yung itsura ng Presidente. Siyempre, nag-iiba yan, hindi naman yan na as in, hindi magbabago. Di ba, syempre, ang sinasabi nila, na na may sakit daw ang presidente. Ayun ang gusto nilang palabasin, may sakit ang presidente. O bakit gusto nilang palabasin na may sakit ang presidente? Para maupo nila si Sara Duterte. Oh, ganun ang gusto nilang palabasin. Ay, si presidente may sakit. Malala na sakit ng presidente. Kinakailangan, palitan na yan kasi ayon sa batas, ganyan-ganyan. Parang yung may narinig akong balita sa isang lugar. Nawawala daw yung mayor. 2 weeks na. So, sumulat na yung yung mga council, yung city council at pinapahanap na itong kanilang mayor. Kasi kung may sakit daw at incapacitated na, hindi na pwedeng kumbaga hindi na fit to work, dapat paupuin na yung susunod, yung vice mayor. So parang ganun itong gusto nila palabasin. Na itong si Presidente Marcos daw, may sakit. Kaya kinakailangan na kung hindi niya kaya ang kanyang trabaho, ipalit yung Vice President. Ngayon pa nga lang, wala naman sakit yung Vice Presidente, walang kakaya na magtrabaho. Diba? Hindi nga nagtatrabaho, tapos ang gusto na ito, mga tulonggis na ito, ipalit si Sara Duterte bilang presidente kasi nga daw, ang kwento nila, yung mga chismis nila, may sakit daw ang Presidente Bongbong Marcos. Ano pa sinasabi nila? Pero may mga kumakalat na ganyan. Marites lang siguro ito. Tingnan mo, Marites. Hindi kumpirmado. Mga kayo, mga chismis eh. Kumbaga, may malang eh. Diba? Ito talagang padapa na to. Ito mga padapa senators. Wala na po talaga sa ayos. Kasi talagang na sila eh. Palubog na sila eh. Bagsak sila eh. Ito nga sino ba to? Si Jimmy Bondoc. Wala rin. Tanggal din. Hindi pumapasok sa top 12. Halos lahat sila. Si Hinlo, si Kibuloy. Ito si Torrio na representative ni Kibuloy. Wala rin. Hindi pumapasok sa top 12. Kaya kung ano-ano na lang ang binibintang nila dito kay Presidente, pinapalabas sila may sakit. Si Hinlo mismo nagsabi, baka Marites lang. Di chismis lang pala, bakit pinapatulan ninyo? Mga ugok pala itong mga to. Siya mismo nagsabi
na baka marites lang daw yung balita. or what. Pero alam po ninyo kasi, yung kalusugan ng presidente is a national interest. It is even provided in the Constitution under Section 12, Article 7 ng ating Constitution. Check niyo yan. Section 12, hindi ako nagkakamali. That the health of the president is of serious matter. Na the public must be informed if the president is really mentally and physically capable to continue performing his power and duties as President of the Philippines. Constitutional requirement po yan. In fact, nakalagay doon, kailangan malaman ng sampay ng Pilipino, and there is only one or two persons who can attest to that, ay kailangan yung kanyang, meron naman siguro siyang official physician or the Secretary of Health himself na magsabi na okay si Pangulo or what, no? So that mawala itong duda. Kasi kumakalat na yan ngayon na issue na ang laki-laki ng pagkakaiba ng itsura ngayon ni Pangulong BBM sa itsura niya more than a month ago or 2 months ago or last year. Okay, so yun ang gusto nilang malaman ano ba ang lagay ni Presidente Bongbong Marcos. Ito, pakita ko sa inyo. Bago lang to. April nung nakaraang araw lang. Kasi sinasabi niya, iba raw itsura nung nung a month or 2 months ago. O last year. Ito, tingnan niyo yung video. Ito ay nangyari April 5. Ayan si Presidente, Ano, may sakit ba? Nangihina ba si Presidente? Hindi na ba niya kaya gawin ng trabaho niya? Ayan nga, Nagkwento-kwento pa sa mga bata, storytelling, Ano ba title yan? Ang Kaibigan? Ayan ba yung ang kaibigan ni Sara Duterte? Ayan, Storytelling activity, nandiyan po sa Malacanang Palace. Nandiyan po ang Presidente. Kasi kung may sakit yan, hindi dapat nakahiga. O kaya nakadextrose. Tingnan mo yung itsura, Humarap pa nga siya sa mga, sa mga opisyalis ng DepEd. Kasi programa ng DepEd. Tingnan nyo nga, Anong sinasabi ninyo na may sakit ang presidente? Alam nyo, wala na desperado na po talaga itong mga padapa. Desperado na po sila. Tingnan nyo si presidente nagsasalita, Kasi kung may sakit yan, di sana blah, 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 blah. Dapat ka na magsalita. Presidente bang ganito? To make our education system right for our students. Last 4th March, I directed the DBM to prioritize and to fund the establishment of Child Development Centers or CDCs, especially in the more remote barangays of Mindanao. Bang may sakit na presidente, dire-diretso magsalita, ang galing pa mag-Ingles. Kaya itong mga kupal na ito, itong mga tulonggis na ito, na ang gusto lang talaga ay siraan ng gobyerno, siraan ng presidente, desperado na po sila. Talaga pong wala na silang kapag-asa. Kung ano-ano na lang ang mema sabi lang, laban sa presidente sa gobyerno. Ganyan po kaya sa eleksyon mga kababayan, alam niyo, wag niyo na po isama itong mga padapa senators. Unang-una, bakit ba sila tumatakbo? Bakit daw gusto nilang straight daw yung padapa? Para maiwasan daw na ma-impeach si Sara Duterte. Tingnan nyo kasi mga katukwiran na itong mga to. Para daw maibalik si Duterte dito sa Pilipinas. Kaya gusto nila straight PDP. So, ibig sabihin, puro sariling interes ang gusto nila. Bakit hindi nyo hayaan ng taong bayan yung gusto ng taong bayan na mangyari? Kasi, kung titignan nyo na yung mga survey, majority ng Filipinos gustong ma-impeach si Sara Duterte. At majority ng mga Pilipino ay pabor sa paghahuli kay Duterte at pagharap niya sa ICC. Kayo lang naman ang ayaw kasi pag wala si Duterte, wala na rin kayo bagsak kayo Diba? Inamin naman ni Robin Padilla yan na wala talaga. Kapag wala ang Presidente Duterte dito, wala. Nandoon, papaano na nga kami ngayon ang PDP? So, alam nila na talagang wala ng pag-asa itong mga padapa senator. Sumama pa si Marcoleta, sino-sino pa sumama.
Sa totoo lang, kaya kung ano-ano na lang isyong binabato nila laban sa presidente, laban sa gobyerno, dahil nga po, sila po ay desperado na. Eto mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Ito ang totoo nangyayari. Diyan mismo sa Davao. Diyan mismo sa Davao mga kababayan yung mga kapitan nila, bumabaliktad na. Alam naman natin ang kalaban ni Rodrigo Duterte sa pagka-mayor dyan po sa Davao ay etong mga Nograles. Okay? Ang kalaban po ni Duterte, pagka-mayor, si Carlo Nograles. At kalaban ni Paulo Duterte, na pagka-congressman, ay etong si Migs Nograles. Ngayon, anong nangyayari? Kakarinig ko lang ng balita. Hindi ko lang naipakita. Pero lamang po si Nograles sa survey. Sa pagka-mayor. Tapos ngayon, eto. Kumakalat po ang balita. Bumabaliktad na po ang mga kapitan. Diyan po sa lungsod ng Davao. Kumakampi na po sa mga Nograles. Ito mismo, DDS mismo ang nagsabi, taga Davao mismo ang nagsabi na ganun po ang nangyayari. Kaya nga po, desperado na sila Alam nila yung nangyayari. Kaya, pag natalo si Duterte sa mayor, sa vice mayor, baka matalo din si Baste. Wala na. Masisira na ang legacy ng Duterte at wala na mga kababayan. Hindi na magtutuloy-tuloy ang kanilang pamumuno niya sa Davao kasi marami ng Davaoenyo ang gising na Sawang-sawa na sila sa pamumuno ng mga Duterte. Kaya ito, meron silang chance ang pumili ng bago kasi dati wala naman silang choice Walang pagpipilian. Ngayon meron. So nagbabaliktara na. Tumatalikod na itong mga dating mga Duterte. Ngayon lumilipat na sa Nograles. Ito, pakinggan natin mismo. What is up mga karwa? Lalong-lalo na sa mga taga Davao dyan. Pakishare nga itong video na to lalo na dyan sa mga tao sa Davao. Sana makinig kayo Kasi may naririnig ako na yung ibang barangay officials dyan ay na dating kampi sa mga Duterte ay bumabaliktad. Okay. O yan Siya mismo alam na alam nila. Dyan po sa yung mga official, barangay officials. Kasi alam niyo, importante barangay officials. Kasi pag hindi mo nakuha ang isang barangay, paano ka mananalo? Paano mo maipapanalo yung sa buong lungsod, yung boto, paano mo makukuha? Yung mismo mga barangay, hindi mo makukuha. So, napaka-importante po ng boto galing po dyan sa barangay. At kailangan makuha mo yung mga barangay officials para manalo ka. Nangyayari ngayon mga kababayan, nagbabaliktaran na. Ay, narinig mismo natin sa kanila. Yung ibang mga barangay officials. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka may binigay sa kanila na kung ano man. Wag na wag kayong babaliktad. Ito. Wag na wag kayong babaliktad. Ano inuutusan ninyo? Yung mga taga Davao? Wala na bang karapatan ang mga kapitan dyan, mga barangay official na mamili ng gusto nila? Martial ba dyan sa Davao? Martial ba dyan sa Davao at hindi sila pwedeng mamili ng gusto nilang mamuno sa kanila? Kung magsalita to, parang inuutusan yung mga barangay officials wag na wag kayong babaliktad. Kung gusto nila bumaliktad, may magagawa ka ba? Hinahawakan nyo sa leeg? Tinatakot ninyo? Bakit daw? Bakit daw hindi dapat bumaliktad? Wag na wag kayong babaliktad kasi mawawalang saysay ang pagtitipon-tipon nyo dyan para suportahan na si Tatay Digong. Hindi, meron yung nagtitipon naman talagang yung mga nabudol ni Duterte. Konti lang naman talaga yan So kung ayaw na sumama, ba't nyo pipilitin? Di ba? Kung ayaw na sumuporta ng mga ibang mga Davaoenyo dyan sa mga Duterte, ba't nyo pipilitin? Kasi unang-una, lalaban ka, sisigaw ka, babantayan mo pa yung bahay ni Duterte, ba't nasan ba si Duterte? Nandun si Tatay Digong sa sa Netherlands nasa ICC, nasa The Hague. Ano pang gagawin mo? Kahit magsisigaw ka maghapon dyan, maglulupasay ka dyan, wala ka na magagawa kasi ang dating Pangulo ay nandun sa The Hague. So nagpapagod lang kayo dyan, yung pagtitipon nyo na yan, nagsasayang lang kayo ng oras na hindi nyo naman maibabalik yan, yung dating presidente sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon ninyo. Legal na usapin yan. Kailangan abogado makipag-usap dun sa ICC.
Di ba? Niloloko nyo lang mga sarili ninyo eh. Bakit kayo magbababa dyan? Sobrang init, pagkasakit pa kayo dyan. Hindi nyo naman maibabalik ang dating presidente. Legal yan. May usapin po yan. Pumunta kung gusto nyo, pumunta kayo doon sa dahig, mag-abogado kayo. Pero kung dyan lang magtitipon-tipon kayo, walang mangyayari. Sinasayang nyo lang yung pagod ninyo. Niloloko nyo lang yung mga sarili ninyo. O walang saysay na ipinaglalaban natin si Tatay Digong. Ha? Mawawalang saysay na kahit kami dito sa Luzon ay sinusuportahan kayo. Sinusuportahan ang mga Duterte dahil may Tagaluson ka pala. Tagaluson ka. Tapos ay didiktahan mo yung taga Davao. Ayaw na nga ng mga taga Davao eh. Ba't ang kulit mo? Tagaluson ka pala eh. Hayaan mo ang mga taga Davao mamili ng gusto nila. Hayaan mo sila. Hindi ka naman pala taga Davao eh. Dakta ka ng dakdak. Oh. Bakit pipilitin mo kung ayaw na nila? malasakit ang mga Duterte sa mga tao dyan sa Davao at sa buong Pilipinas. Ha? Pagdating ng election, alam niyo, walang masyadong makinarya ang mga Duterte. Kung meron man siguro silang makinarya, kaunti lang, compared sa mga kalaban nila dyan. Isipin mo ba naman, bilyon sa kanila, di ba? Anong gagawin? Yung iba, wala akong sinasabing specific na group. Pero sa kanila, kunti lang. Tinasabi ko, what is up mga kanwa? Okay, so wala rin palang kwenta. Hindi ka naman pala taga Davao, tapos pipilitin mo yung taga Davao na sumunod sa'yo. Hayaan nyo ang mga Davaoeño na mag-decide para sa kanilang sarili. Kung sila ay bumabaliktad na at kumakampi na sa Nograles, ibig sabihin lang nun, ayaw na nila sa pamumuno ng mga Duterte. Hindi mo sila kinakailangan pilitin na tumayo, mag-rally-rally dyan kasi unang-una, wala namang kwenta na yung rally na yan kasi huli na. Nandun na dating presidente sa dahig. Legal process ang kailangan dyan. Kailangan abogado, hindi yung tipon-tipon kayo dyan. Tik-tik-tik-tik. Wala mangyayari dyan. So yun mga kababayan, talaga naman pong desperado na itong mga padapa at kung ano-ano na lang ang nakikita dito sa gobyerno at kay Presidente Bongbong Marcos. Paano may sakit? Tingnan mo nga, lakas-lakas nga. Oh. Ayan, oh. Diretso pa magsalita. Tapos sabihin nyo may sakit. Tulonggis pala kayo. Halatang halata na desperado na kayo eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.